Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, parang investigador si Rado na nagtanong kay Bonifacio at sinabi din niya na gaya ng matanda na si Adora at Mingay na biyudo rin ito dahil namatay na rin ang kanyang nobya. Si Mingay ang nakiharap kay Bonifacio nang minsang dumalaw ito sa kanila. Nagtulog-tulugan naman si Adora. Minsang nagkita si Rado at Bonifacio sa harap ng opisina ni Adora. Niyaya ni Rado ang matanda na mag-inuman. Nautakan ng matanda si Rado, kaya hindi gaanong nalasing ito. Kinabukasan, noong magising si Rado sa sobrang kalasingan, hindi na malayan na doon na sa silong ng kawayan nakatulog. Nalaman niyo ni Adora ang nangyari, kaya umagang-umaga ay pinagalitan ang pobre. At ngayon, narito ang karugtong ng isang kwentong pinamagatang Biyuda at ang Matanda. Dito sa ating dula, Super Pipita. Akala ko kung sino ang naaamoy kong mabango. Kayo pala, Mami. Ang bango ninyo ah. Ay, bagay ba sa akin ang suot kong damit, Pepita? Bagay na bagay sa inyo mo. Mas lalo kayong gumanda at bumata pa kayo. May pupuntahan ba kayong party, Madam? Mami? Wala naman. Parang gusto kong lumabas ngayon. Mamamasyal sa mall. Ah? Ay, ano kayang nangyayari kay Mami Mingay? Bakit biglang nagkaisip na mamasyal? Nag-iba pa ang kanyang aura. Ano kayang dahilan? Nagmumukhang kamatis na ang aking amo. Ay, naiwan sa kwarto ko ang aking cellphone. Ah? Mabuti na lang at hindi pa ako nakaalis dito sa bahay. Ay, ako na lang ang kukuha sa kwarto ni Madam, Mami. Ay, Mami pala. Sanay na akong tatawag sa inyo ng Madam eh. Ay, yung cellphone ko ang tumutunog, Madam. Ay, si Mami, hindi yung sa inyo. Ganun ba? Ay, baka si Adora ang tumatawag sa'yo. Tignan mo, ayaw na ayaw niyang maghintay yon. Paano yung cellphone niyo na pinakukuha niyo sa akin? Kunin ko muna. Ako na lang ang kukuha. Nailak ko na yun eh. Ay, Nandito sa akin ang susi.
Hindi mo rin mabubuksan yon. Ang tagal kong sumagot talaga, madam, kasi ipinakita ni mami sa akin ang suot niyang damit. Nung tumatawag kayo, tinanong kung bagay sa kanya, kaya hindi ko nasagot agad ang tawag niyo, ma'am. Ay, opo. Ang sabi niya kasi niya, mami daw ang tawag ko sa kanya. Nahiya ako talagang tawagin siyang mami, madam. Pero, yan po talagang gusto niya. Ayaw niya po ng madam. Ay, opo talaga. Mami ang gusto niyang tawag ko sa kanya. Ang bango-bango niya nga ang ganda. Yun nga po Ang ganda niya. Nagsuot ng bagay na bagay sa kanya at ang bango-bango. Bakit daw kanyo? Ano daw kasi? Gusto niyang mamasyal. Opo, madam. Mamasyal daw yata sa mall. Ano kasi, madam? May tumawag sa kanya. Opo, meron. Malamang na ganun, madam. May nagyaya sa kanya. Ay, hindi naman po siguro lumalandi si mami, madam. Ay, alangan na po. Ha? Alangan naman siguro, madam, na magpaligaw. Hindi naman siguro. Sige po. Babay po. Ay, naku. Kung ano-ano nang nasabi ko kay Madam Adora. Sus! Baka pagalitan ako ni Mami. Ni Mami Mingay. Delikado ka na, Pipita. Sigurado ko, baka may katagpong iba si Mami. Unahan pa yata akong magkipag-asawa muli. Ano ba yun? Adora, May kumakatok. Si matandang Bonifacio. Anong sasabihin sa akin yan? Sino kaya sa amin ni Mami ang kanyang niligawan? Naku. Mr. Bayuga, come in. hindi pa ako nakakaistorbo. Hindi naman. Salamat. Gusto kitang kausapin kahapon. Sirado kasi. Niyay niya akong mag-inuman sa bahay niyo. Nagyaya si Rado na mag-inuman kayo. Kaya naman pala nalasing. Hindi bali na. Pinagalitan ko na siya. Napahiya ako kay Adora sa sobrang galit sa akin. Mabuti na lang. Tapos na akong napagalitan nang pumasok ang kanyang sekretarya. Talagang suplada. Mahirap yatang ligawan. Pero hindi ako natakot. Hindi ako papayag na matalo ako ng matandang Bonifacio na yon. Sino kaya sa mag-ina ang kanyang nililigawan? Kung ano ang tatanungin, kahit sino sa kanilang dalawa, pwede sa akin. Ganun na nga. Akala ko, malaking okasyon ang aking dadaluhan. Konti lang ang tao naman.
Pero parang sinadya na magsuot ako ng magandang damit. Oh, teka. Si Bonifacio yan ah. Bakit ako kinakabahan ng ganito? Para ako isang teenager na first time ma-in love. Oh, tignan mo nga naman ang swerte, ano. Parang napag-usapan natin ang magkita tayo dito. Oh, ang ganda ng suot mo, Mingay. Bagay sa'yo. Parang bumata ka sa suot mong yan. At napakabango mo. Ay, maraming salamat. Noong nakaraang buwan ko pa binili ito. May nagyaya kasi sa akin. At ito na ang aking isinuot. Galing ako sa opisina ni Adora. Nagpaliwanag ako sa kanya tungkol sa nangyari kahapon. Baka isipin niya na ako nagsulsul kay Rado na uminom. Pinagalitan daw niya. Talagang gano'n ang anak ko. Matapang. Kaya takot ligawan ng mga lalaki. Mapapahiya lang sila sa kanya. Si Auntie Mingay lang tumatawag. Bakit kaya? Hello po! Kumain ka na. Nandito ako sa isang party. Nagkita kami ni Bonifacio dito. Ay, hinihintay ko kasi kayo. Ganon po ba? Tapos na akong kumain. Pero hindi pa ako uuwi. Ipapakita daw ni Bonnie ang mga negosyo niya sa akin. Kasama ko siya ngayon. Ah, kung ganon kakain na rin ako, mama eh. Gutom na rin ako eh. O sige, kumain ka na. Sa susunod, kapag nakaluto ka na, mauna ka na. Huwag mo na kaming hintayin. At isa pa, hindi ko dalang kaldero. Sige na. Nakasakay na ako sa kotse ni Bonnie. Ay, sige po. Sa bagay, totoo ang sinabi ni Madam Mingay. Hindi niya dala ang kaldero. Kakain na nga rin ako. Grabe. Para silang teenager na kumakain ng ice cream. Tuwang-tuwa si Auntie Mingay. Ngayon ko lang mapansin na magkamukha silang dalawa ni Adora. Parang nakikita ko na si Adora kung sakaling tatanda na siya. Sana sa akin mapupunta si Adora. Sana may makuha akong larawan niya para gabi-gabi ko siyang pagmasdan. Halik-halikan ko pa. Oh, Adora ng buhay ko. I love you so much. Good move, matandang Bonifacio. Wala na akong karibal kay Adora sa haliman. Ngayon, kikilos na ako para matupad na ang matagal ko nang inaasam. Adora, mama, chup-chup. Akala ko ipapakita mo sa akin ang mga negosyo mo. Bakit dito mo ako dinala sa napakalawak na bukirin? Anong gagawin natin dito? Alam mo, matagal ko nang nabili ito. Oh, bakit? Wala ka bang narinig? Ay, parang baka. Pero wala naman akong nakikitang baka dito. May rancho ka? Wala. Wala namang baka. Nangungupa ng mga yan dito. Ano? Natawa tuloy ako sa sinabi mo. Hindi lang pala tao ang pwedeng mangupahan, pati hayop. Hindi ko alam kung kanino bakang mga yan. May mga kambing pa yata.
Ang masama pa niyan, baka nagtawag pa sila ng mga pato at mga manok. Hindi ko sana sasabihin sa inyo, madam. Baka mapagalitan ako. Pero totoo, hindi pwedeng magsinungaling ang aking mata sa kanyang mga nakita. Ang dami mo palang pasakali. Ano ba yung sinasabi mo hindi pwedeng magsinungaling ang iyong mga mata? Ha, Rado? Marami ka pang sinasabi. Diretsahin mo na kasi. Madam, takot ako sa aking sinasabi. Oo nga. Sige, ano ba yan? Teka, gumagamit ka ba ng ipinagbabawal na gamot? Ah? Ang pungay ng iyong mga mata. Si madam naman, oh. Talagang mapungay ang aking mga mata. Sabi ng nanay ko, ipinaglihi daw ako ng mata ng pusa. Ang daming pwedeng paglihiyan ng nanay mo, pusa pa. Sana unggoy na lang. Si madam naman, oh. Sobra naman ang babaeng ito. Pati unggoy isasali. Si anak na pintasera naman to. Ang yayakapin na kita. Ay naku. Kung hindi ako makapagpigil, yayakapin ko na talaga to. Mami, kahit hindi nyo sabihin sa akin, alam ko, magkasama kayo ni Sir Bonifacio. Nakita kayo ni Rado na kumakain ng ice cream sa mall. Niyaya niya ako. Naumay daw sa kinain namin sa isang party. Nagkita kami kasi doon. Mami, uunahan nyo pa yata akong makipag-asawang muli. Kung gusto mo, mauna ka. Ay naku, patawarin Mami. Sa inyo na lang. Hindi naman ako sabik sa lalaki. Kaya naman pala, blooming kayo ngayon at sobra ang inyong pagpapaganda. May relasyon na ba kayo ng matandang yun? Ano? Ay, mahiya ka naman. Hindi ako nililigawan ni Bonifacio. Pasensya na kayo, sir. Tulog na si Madam Adora at Mami Mingay. Hindi mo na sana ako pinapasok. Ang alam ko kasi, sir, hindi pa sila natutulog. Ngayon lang maaga silang natulog ni Mami. Napagod yata. Di bale. Babalik na lang ako sa ibang araw. Mami pala ang tawag mo kay Mingay? Baka pwede mo rin akong tawaging Papi o kaya'y Pops. Pwede naman pong Papi. Ano yun? Maghapon na nga silang magkasama ni Mami kahapon. Pumunta pa talaga dito? Oh, talagang puspusan ang panliligaw niya kay Mami, Pipita. Hindi ko lang po alam, madam. Anong hindi mo alam? Anong ibig mong sabihin, ha? Ako ang niligawan niya? O gusto niyang pagsabayan na kami ni Mami? Hindi naman siguro ganyan, madam. Hindi ko alam. Nagtagal pa dito? Hindi po, madam. Umalis din na kaagad. Ikaw kasi, maaga na nga kaming natulog. Pumasok kami maaga sa aming mga kwarto. Pinapasok mo pa siya? Pasensya na po kayo, Madam Adora. Hindi na po mauulit ang ganon. Pasensya ka na din sa akin kasi napagalitan na kita tuloy. May sasabihin ako sa'yo, ha? Ano po yun, madam? Tingnan mo si Mami, ha? Kung magpapaganda naman,
At kung lalabas, tawagan mo agad ako, ha? Sige po. May hinala ako na nagmumurang kamatis ang mami ko. Nagising ang kanyang damdamin sa tawag ng pag-ibig. Pero kung ako ang tatanungin, mamamatay akong isang birhen, Pipita. Kung hindi mo pa makausap si Madam Adora, ako na lang ang magsasabi sa kanya na nakita ko kayong dalawa ni Auntie Mingay na magkasama. Ano? Huwag ka nang magkaila, matandang Bonifacio Bayuga. Oh. Sa bagay, wala ka namang hahanapin pa. At kung inihalin tulad ka sa isang kawayan, ay gurang ka na. Oy, para sabihin ko sa'yo, Rado, kahit gurang na, may silbi pa rin. Ang isang gurang na kawayan ay pwede pang pangtalin na kung ano man. Hindi na uso yan. Maraming mabibiling istro sa tindahan. Yung istro ng soft drinks ang ibig mong sabihin. Oo. Oy, ipinagbabawal na ngayon yon. Kasi makakakuha ka ng sakit doon. Pilosopong matanda, Bonifacio Bayuga. Na, Alam ko na may utak ka na konti. Pero wala namang kabuluhan ang mga sinasabi mo. teka. Oy, galit ka ba sa akin, ha? Hindi mo alam. Driver ako ni Madam Adora. Kaya babantayan ko siya. Kahit ang kanyang puso, babantayan ko. Si Nana Mingay, kayo ang bagay na dalawa kasi parehas kayong amoy lupa na. Nakakatuwa naman si Bonifacio. Dahil mami ang tawag mo sa akin, gusto ring patawag na papi. At ano naman ang sabi mo? Ang sagot ko sa kanya, madam, walang masama. Oh, hayan ka na naman. Mami, hindi madam. Ay! Sanayin mo nang tawagin mo kami ng mami at papi. Ha? Baka darating ang panahon, hanakin ka namin sa kasal. Malay mo. Si madam naman? Teka nga pala. Anong sinabi ni Adora sa pagpunta ni Bonifacio dito kagabi? Halatang naiinis siya, madam. Ay, mami. Galit. Ang alam niya kasi, nanliligaw sa akin si Bonifacio. Kahapon lang kami nagsama. Talagang ganyan naman ang magkaibigan. Kapag matagal nagkita o matagal na hindi nagkita tapos magkikitang muli, siyempre, magkasama, iisipin ng iba, nagliligawan na. Matanda na ako para makipagligawan. Si Adora ang gusto kong makipag-asawa. Ay, anong ibig sabihin ni Mami Mingay? Gusto niyang si Madam Adora ang ligawan ni Matandang Bonifacio? Ay, bahala sila sa buhay nila. Ang pagkaalam pala ni Rado, nililigawan ko si Mingay. At magsyota na kami. Kahapon lang kami nagsama. Walang masama kung malapit kami sa isa't isa. Pero, ba't ganun na lang ang inis sa akin ni Rado? May gusto ba siya kay Adora? Sarap ah. Salamat dito sa kape ha. Dumaan muna ako dito bago ako pupunta sa bodega. Wala kasing kape dun eh. Ay, walang ano man. Magkape ka lang dyan habang maglilinis ako, ha? Sa bagay, hindi naman kita madidisturbo dyan. Matanong nga kita, Pipita. Ano sa palagay mo? Sino ang nililigawan ni matandang Bonifacio Bayuga sa Magina? Si Adora o si Auntie Mingay? Hindi ko alam. Oh, bakit mo naman natanong yan? Wala. Matantanong ko lang. Cellphone mo ba to? Ay,
Sinabi kasi sa akin ni Madam Adora na dapat nasa tabi ko lagi ang tangking cellphone. Para kapag sakaling tatawag siya, di masagot ko kaagad. Di na kailangang tatakbuhin ko pa sa kwarto ko. Uy, dahilan mo lang yata yan eh. Ah? Baka naman may kachat ka. Isusumbong kaya kita. Kasi iba ang iyong ginagawa. Si Madam Adora ang tumatawag. Sandali, sagutin ko. Uy, Pepeta. Huwag mo sabihin na nandito ako ha. Ano pa ang susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng ating kwentong pinamagatang, Ang Biyuda at ang Matanda. Dito sa ating dula, Super Pipita. Inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!